Nagising ako na makaramdam ng pagkaihi. Dahan-dahan akong bumangon habang kinukusot ang mga mata na mapagtanto ko na hindi itong kwarto ng boarding house ko. Lalaki ang mga mata ko. Natutup ang bibig kong maalala kung nasaan ako. Diyos mio! Tinuluyan na pala ako ng antok ko kagabi at hindi ko man lang namalayan na napasarap ang tulog ko. Dali-dali akong tumayo't sinilip ang orasan na nakasabit sa dingding. 4:00 na pala ng madaling araw. Mabuti na lang at maaga pa. Kung hindi lang ako naiihi ay baka aabutin ako na sikat ng araw dito. Dahan-dahan akong naglakad para tumungo ng CR. Pagkatapos ay wala na akong inaksaya pang oras at nagdesisyon na agad na umuwi kahit mukha kong lutang na iwan sa itsura ko. Nadaanan ko pa ang lalaking nakabaluktot sa sofa dahil sa katangkaran nito. Para patuloy ako nakokonsensya dahil dito ito natulog habang ako'y nagpapasarap sa kama niya kahit siya naman itong may sakit. Wala na rin akong balak na gisingin pa siya. Siguro naman ay umayos ng pakiramdam niya. Bastang mahalaga sa ngayon ay makauwi na ako bago pa magising ang mga dakilang marites. Hinubad ko pa ang tsinelas ko para makababa ako ng walang anumang ingay at nang tuluyang makalabas sa gate ng building ay patakbo ako naglakad para makarating na sa boarding house ko. Ngunit talagang kakambal ko nga talaga ang kamalasan dahil bubuksan ko na dapat ang kwarto ko nang siya namang paglabas nila Lexa galing sa kwarto ni Jasmine. Nakabihis ang mga ito ng pag-jogging. Uy Purita, umaga na. Kararating mo lang? Saan ka naman galing? Tanong ng bruha sa mapanghusgang mga mata. Baka naman sumideline pa. Ang tanong, anong sideline naman kaya? Segunda naman ni Kay. Hinagod pa ako ng tingin nito. Mula ulo hanggang paa bago ngumisi. Kayo naman, baka nagtinda sa palengke ng 24 oras kaya nangangamoy lansa? Lait ni Jasmine na tinatakpan pa ang ilong. Napakuyom ako sabay ngisi ng mapang-asar. Ay bravo Jasmine, ikaw lang matalino sa inyo dahil ikaw ang nakahula. Gusto mo bang pasalubungan ko kayo ng isda mamaya bilang premyo mo? Pasarkastikong sambit ko at kita kong pagtaas ng mga kilay ng mga ito. Excuse me, anong tingin mo sa amin? Purita kagaya mo? Ew! Sagot ni Jasmine. Yaks! Tara na nga girls! Tabe! Ani Kay sabay hila sa dalawa at nagsialisan ng mga ito na parang diring-diri sa sinabi ko. Ang aarte? Akala mo talaga hindi kumakain ng isda. If I know, mas malala pa nga siguro sa isda ng mga yun dahil sa kinakain ng kalandian. Napangiwi at natawa rin ako sa maruming kaisipan. Pagkabukas ko ng pintuan ay nagpahinga pa ako saglit bago napagdesisyon ng maligo. Kailangan kong agahan ngayon sa palengke dahil yung kikitain ko ipapadala ko kay Chang. Tsak na sandamakmak na talak at sermon na naman ang aabutin ko kapag napaliya ako sa ipinangako ko. Nagtimpla lang ako ng kape bago tumungo doon at gaya nga ng inaasahan ko'y sobrang busy na sila Aling Marta nang dumating ako. Araw kasi ngayon ng linggo kaya marami talagang mamimili. Pumesto na kagad ako sa prutasan at in-entertain ang maraming customers. Ni hindi ko na malaya na mabilis ang paglipas ng oras. Hapon na nang pauwi na ako ni Aling Marta. Kanina pa sana naubos ang mga prutas kaso tumulong pa ako sa gulayan nila kaya natagalan ako. Salamat Marie, napakasipag mo talaga. Kapag nandito ka, laging nauubos ang paninda ko. Puri ng ginang na ikinataba ng puso ko. Swerte talagang maganda Aling Marta. Napakaswerte ko rin sana kung mapapasagot ko si Marie. Suporta naman ni Baldo na ikinahalakhak ni Aling Marta, samantalang napangiwi naman si Tanya. Naku Baldo, huwag ka na mangarap. Pag yan si Marie nakatapos, tsak na makakahanap yan ng milyonaryo mapapangasawa. Napailing na lang ako at natawa. Naku ni minsan hindi ko pinangarap yan Sel. Basta masipag lang, loyal at responsable ay maayos na ako doon. At syempre yung gwapo din para magagandang lahi, turan ko. Masyadong matayog ang pangarapin na makapangasawa ng isang lalaking mayaman kaya never in my wildest dream na maghanap ng ganun balang araw. Hindi ko naman pinangarap na maging mayaman, yung sa akin lang ay makahanap ng regular na trabaho na may maayos na sweldo at makahanap ng isang matapat at mapagmahal na asawa. I want a happy and a simple life. Oh, narinig mo yun Baldo. Guwapo daw. Wala ka nun kaya huwag ka nang mangarap.
Asar pa ni Tanya sa lalaking napakamot na lang sa ulo niya. Nagtawanan pa kami bago ako nagpaalam sa kanila. 1,000 binigay sa akin ni Aling Marta na ipinagpapasalamat ko. Tinext ko pa si Chang Cora na bukas na ako magpapadala dahil gabi na ngayon at sarado ng mga money remittance. Siguraduhin mo lang, Marie. Ramdam ko pati sa reply niya'y na high blood na. Sana makaaraos na ako sa lahat ng alalahanin sa buhay. Minsan, nakakaramdam din ako ng pagod. Pero nilalabanan ko lang dahil wala naman akong ibang maaasahan kung hindi sarili ko lang. Dumiretso na ako ng uwi sa boarding house para makapagpahinga. Bukas ay pasukan na naman. Pag-aaral na naman ang aatupagin ko. Ngunit nasa labas pa lang ako ng bakod ay kita ko na kagad ang kumpulan ng mga babae. Anong meron? Takang tanong ko sa sarili dahil talagang maraming babae ang nariritong hindi boarders, maging tagalabas. Ang gwapo niya talaga. Sino bang pinuntahan niya dito? Iilan lang ito sa mga naririnig kong usapan. At mas lalo lang nadagdagan ng kuryosidad ko nang makita na maging ang grupo nila Lexa ay parang sinisilihan ang puwet sa kilig. Halos lumuwa na nga ang dibdib ng babae na halatang nangaakit sa suot nito. Dahil hirap akong makadaan ay sa bandang gilid na ako sumingit at halos malaglagang pangako nang makilala kung sinong pinagkakaguluhan ng mga babaeng ito. Mr. Mastor na naman, este si Jace. At ano naman ang ginagawa niya dito? Tanong ng isipan ko. Dahil talagang dito pa sa mismong boarding house ko siya nakatambay. Nakahalukip-kip ito sa labas na parang may hinihintay. Deadma ang mga babaeng kulang na lang maghubad ng panty sa harapan niya para mapansin. Panay kuha pang mga ito ng litrato niya. Parang noong nasa tindahan ng barbecue, ganitong ganito rin yon. Ngunit mukhang hindi nakatiis si Lex at nilapitan ng lalaki lalo pat pinagtutulakan ito ng mga kaibigan niya. Hi, my name is Lexa. Why are you here? May hinihintay ka ba? Tanong ng babae sa malanding boses ngunit hindi sumagot si Jace. Tiningnan niya lang ito na parang walang pakialam. Gusto ko matawa dahil napahiya ang buruha. Gandang-ganda kasi ito sa sarili. Bilib din man ako sa lalaking ito. Alam ko namang malandito dahil sa nakita ko kung paano ito magsarili. Pero bakit pagdating sa babae ay parang mailap ito? Hindi ba talaga siya bakla? Napailing na lang ako at yumuko para lagpasan ng mga haliparot. Ngunit hindi sinasadyang mapatingin siya sa gawi ko kaya nagtama ang mga mata namin. Napaayos siya ng tayo at marahang napangiti. Bagay na ikinapanlaki ng mga babae sa paligid lalo na ng grupo nila Lexa. At hindi ko inaasahan ang paglapit nito sa akin kaya mas lalong nalaki ang mga mata ko. I've waited for almost an hour here. Ang tagal mo, Sasha. Barito ng wika niya kaya hindi makapaniwalang napaturo ako sa sarili ko. Ako bang kinakausap mo? Nautal na tanong ko dahil sa pagkalito. Silly, of course. May ibang Sasha pa ba dito? Let's go, I'll treat you. At hindi na ako nakahulma lalo na nang tangayin itong isang kamay ko papaalis. Bastang alam ko lang bago pa man kami tuluyang nakahakbang papalayo ay napansin kong maraming mga mata na hindi makapaniwalang nakasunod ng tingin sa amin. Uy, teka lang, anong ginagawa mo? Kalaunan ni tanong ko. Medyo nakakalayo na kami. Napahinto ako habang nakatingin sa mga kamay niyang nakahawak sa kamay ko. Mukhang maging siya'y nabigla sa paghawak sa akin kaya binitawan niya ito na parang naiilang. Pasensya na, ang gulo kasi kanina, he explained. At kahit hindi naman gaano maliwanag sa pwesto namin ngayon, ay kita kong paggalaw ng panga niya and I found it so sexy and seductive kaya napulunok ako ng laway na makiilang ulit. Jeez, what's wrong with me? Paano mo nalaman na doon ako nakatira? Sinadya mo ba talaga akong puntahan doon? Sunod-sunod ang tanong ko at marahan lang din siyang tumango bago sumagot. Nagtanong ako kay Mrs. Pascual. And yeah, sinadya kitang puntahan cause I want to thank you. Walang paligoy-ligoy na sagot niya. Thank me for what? Tanong ko ulit. Mapapalaban ata ako sa Englishan ng lalaking ito? About last night at dun sa mga pinamili mo. Do I need to elaborate it? Parang natatamad na tanong niya pa kaya napangiti na lang ako. Okay. So, hindi ka nagalit dun sa nagawa ko? Paniniguro ko. Nangihinayang, ba't yung galit nawala na and it's because of your big help?
I don't have a family or friends here, kaya napakalaking tulong ng ginawa mo. His answer was very clear and straightforward. Tipong hindi ka na mag-iisip ng malalim. So ibig sabihin nito bumabawi pala siya at may kung ano sa kaibuturan ko ang bigla na lamang nagbunyi. Pati ba din dun sa pagpasok ko sa unit mo nang walang pahintulot? Dagdag na tanong ko pa na ikinakunot ng noon niya. Yeah, but it's fine. Mali pa rin yung ginawa mo, lalo ng manilip. At hindi ako bastos, lahat ng lalaki ginagawa yun. Nag-aaral ka, hindi ba? Don't tell me, hindi mo alam ang ganun. Nakagat kong ibabang labi sa tumpak na sagot niya. Sa realidad ay alam ko naman na nag-exist ang gawain yun sa mga lalaki. Sadyang nataranta lang ako dahil first time kong makasaksi. Ako pa na berhen, pati mga mata, not until after ko siyang makita. Nahubot-hubad at ginagawa yon. Goodness, naalala ko na naman ang pangyayaring yun. Uy, hindi ko naman sinasadya't saka ano. Napakamot ako sa ulo ko. Hindi ko na alam ang isasagot ko. Let's not talk about it anymore. Kalimutan na lang natin. Baritonong wika niya. Napalunok ako ng laway. Hindi ko makakalimutan yun. Malabong makalimutan. Pero para matapos na hindi ko na lang siguro iisipin. Siguro nga tama na ganun ang gawin ko dahil nagawa ko naman siyang pakisamahang hindi yun ang iniisip. Let's go? Muling tanong niya. Ilang minuto na pala kaming nag-uusap dito. Saan? Tanong ko ulit na parang nakalimutan ang naunang alok niya. Kumain ka na ba ng dinner? Tanong niya na tinanguan ko. Tapos na kanina sa palengke. At saka bakit manlilibre ka ba? Sure ka? Hindi makapaniwalang tanong ko dahil wala nga siyang nakaimbak na bigas sa apartment niya. Tapos manlilibre pa? Of course, it's my treat. May konti pa naman ako natira sa budget ko. Ganun ba ka-obvious na wala akong pera? Natatawang sabi niya and it's my first time to see him smile like this. Bakit ganun? Mas lalo siyang gumapo kapag natatawa at ngumingiti. Naku, hindi nga eh. Mukha kang mayaman sa itsura mo. At saka sa pananalita mo. Honest na sagot ko. Sa kutis at postura niya ay walang maniniwalang hikahos din pala siya sa buhay. Maging ang pananalita niya na very fluent sa Englishan. But I'm poor and don't have anything. He simply answered. Me too, I'm so very poor kaya bawat paglipas ng araw sa akin ay mahalaga dahil kinakailangan kong kumayod at dumiskarte. Sagot ko't wala sa isip ni inakay na siya para magpatuloy sa paglalakad. Pero tanong ko lang, bakit nga ba parang sosyal ka magsalita? I mean yung pag-i-English mo. Ikaw lang atang mahirap pero ganyan. Nakakunot noong dagdag ko pa dahil yun din talagang napapansin ko una pa lang. Feel ko lang eh, bakit ba? At saka marami akong kakilala noon na hindi naman mayayaman pero nag-i-English. Ang dami mo naman tanong. Pwede bang bilisan na lang natin? I'm hungry. Maktol nito kaya natatawa ko na patango. Okay, heto na nga po. Napakagaan ang pakiramdam ko ngayon. Parang ang saya-saya ko. Siguro dahil alam ko magkakaroon ako ng bagong kaibigan. Sa lalaki pa na dati kong kinaiinisan na hindi ko inasahang makakasundo ko. May lugawan doon sa kabilang kanto, doon tayo kakain. At saka may mga street foods din. Masayang kwento ko habang naglalakad kami. Really? Then doon na tayo. Ramdam kong excitement sa boses niya. At habang magkasabay kaming naglalakad ay pansin kong paglingon ng bawat babaeng nadadaanan namin. Yung pag sa kanya nakatingin ay kilig na kilig at halatang papuri pero kapag sa akin ay parang puno ng panlalait at pagkadismaya. Gosh, ganito ba talaga kapag may kasamang gwapo? Marami din namang pumupuri sa akin na maganda ako pero pakiramdam ko ngayon parang hiyaya ako nitong lalaking ito dahil sa suot kong lumang-luma na. Wala sa sariling napayuko ako para tignan ang sarili. Sana pala nagbihis na muna ako bago tayo umalis. Nagmumukha akong yaya mo eh. Wala sa sariling sambit ko na ikinatawa niya. Why? Hindi naman naapektuhan ang mukha mo sa sinusuot mo. You're still pretty though. Seryosong sabi niya na bigla na lamang ikinainit ng pisngi ko. Ano daw? Pretty? Ako? Anong sabi mo? Gusto kong ulitin niya but he didn't answer dahil kinailangan na naming tumawid ng kalsada. Hanggang sa dumating kami sa sinasabi kong lugawan kaya naiba ng topic namin. Pero sa kaloob-looban ko ay hindi ko maipaliwanag kung bakit parang ang saya-saya ko sa simpleng papuri niyang yun.
Parang kakaiba at ang lakas ng dating nun sa akin. Nag-order kagad ako matapos makahanap ng mauupuan. Dahil libre mo to kaya kakain na lang ulit ako. Napagod ako eh. Turan ko and he just nodded and smiled simply. Kung noong unay napakasungit, hambog at arugante niya, ngayon ikasalungat lahat ng pinapakita at pinaparamdam niya sa akin. His smile looks genuine. Para siyang ibang tao ngayon. Agad din sinerve ang order namin at habang kumakain hindi ko mapigilang magtanong. Sabi mo kanina wala kang pamilya at kaibigan dito. So, bago ka pa nga dito, taga saan ka ba? At saka bakit sa dinami-dami ng lugar dito ka napadpad? Sunod-sunod na tanong ko habang seryoso nakatingin sa kanya. Nag-aabang ng sagot. Ngunit kumunot lang ang noo niya na parang hindi niya feel sagutin yung mga tanong ko. Why? Interesado ka bang malaman ang talambuhay ko? Mga tanong din ang sinagot niya sa mga tanong ko kaya napanguso ako. Ang pangit mo namang kabanding? Nakabusangot na sabi ko kaya natatawa siyang napailing. Just kidding. Well, much better kung wag mo na siguro nating pag-usapan. Gusto ko lang mamuhay ng simple at ayaw ko nang alalahanin pang nakaraan. Wala na rin naman akong pamilyang babalikan after my mother died and my father dumped me. Kalaunan ni sagot niya kaya parang bigla ko nakaramdam ng guilt nang maisip na pribadong buhay niya na ang pinag-uusapan. Napatikim ako bago uminom ng tubig. I'm sorry sa tanong ko. Parehas lang din mo pala tayo ng sarili na lang ang inaasahan ngayon. Ako kasi wala na ring mga magulang dahil parehas ng pumanaw. Yung nag-iisang tiyahin ko lang tumutulong sa pag-aaral ko pero dahil hindi ko naman pwedeng iasa sa kanya lahat kaya kumakayod din ako ng doble. Emotional na sambit ko dahilan para matigil siya sa pagsubo. Kaya ba sumasideline ka sa palengke? Tanong niya't alam kong nakita niya ako noon. Marahil nung bumili siya ng prutas kina Rochelle sa katabing pwesto ni Aling Marta? Oo, nakita nga kita noong nakaraang araw. Sa kabilang tindahan ka pa nga bumili eh. Nakabusangot na sagot ko na ikinatawa niya ng mahina. Pasensya na, naiinis pa rin kasi ako nun sayo. Paliwanag niya na nauunawaan ko naman. Sa bagay, ano nga bang aasahan ko nagkasagutan kami noon at nasampal ko pa nga siya. Nakagat ko ang ibabang labi nang maalalang pangyayaring yun. Buti na lang pinatawad niya na ako ngayon. And speaking about last time, nakita din kitang may niyayakap na lalaki. Who is he? Your boyfriend? Napasambulat ako ng halakhak sa sunod na tanong niya. Boyfriend? Diyos ko, NBSB ako no? Turan ko na ikinunot naman ang noo niya. NBSB? He asked with his brow furrowed. As in, no boyfriend since birth. At saka siguro yung tinutukoy mo yung kababata ko na bumili sa akin. Malamang mayayakap ko talaga yun dahil first time namin magkita ulit matapos ang ilang taon and it was unexpected. Nakangiting paliwanag ko naman and he just nodded. Tinapos na rin namin kaagad ang kinakain. Saglitang pahinga habang nagkakwentuhan bago ko naisipang dalhin siya sa stall ng mga nagtitinda ng street foods. At hindi ko nga inaasahang mangyayari ito. We're both enjoying each other's company na pati paglipas ng oras ay nakalimutan na namin. At aaminin ko na sobrang saya ko sa hindi ko may paliwanag na damdamin. Umaasang magiging simula ito ng mas masasaya pang mga araw kasama ang lalaking dati kong kinaiinisan pero sa isang iglap lang ay magiging bago ko palang kaibigan. Huwag mo na kasi akong ihatid. Kaya ko na at saka matao pa naman ngayon. Pakiusap ko sa kanya nang matapos na kamit na pagdesisyon ng umuwi na dahil may pasok pa ako bukas. Just let me. Naniniguro lang ako na makakauwi ka ng ligtas. Desididong sagot niya kaya napakamot na lang ako. Mukhang walang balak magpaawat ang lalaking to. Ayaw mo ba akong makasabay? I thought we're friends now. Segundang sabit niya na may himig pagtatampo. Hindi naman sa ganun. Baka kasi pag-initan ako ng mga babaeng umaaligid sa'yo. Kasama nga lang kitang sama na ng tingin nila sa akin. Matapat na sagot ko. Lalong-lalo na sina Lexa na halos lumuwang mga mata kanina't natitiyak kong nag-aabang ng mga yon ngayon sa boarding house. Damn, don't mind them. Hayaan mo sila sa kung anong iisipin nila. Besides, we're both single and we're not committed any crime. Maring wika niya kaya wala na akong nagawa nang tuluyan niya nga akong ihatid pa uwi. Tama naman siya, parehas naman kaming single at walang inaapakang tao.
at mas lalong wala kaming ginagawang masama. Siguro, naka-conscious lang ako dahil napakagwapo niya na mukhang branded samantalang ako mukhang basahan. Jace, tawag ko sa pangalan niya kaya napatingin siya sa gawi ko. Tipid siyang napangiti kaya napakunot ang noo ko. You knew my name? Paano mo nalaman? I didn't even introduce myself to you. Kuryosong tanong niya kaya napagtanto ko na ito pala ang dahilan ng kinangiti niya. Marahan akong tumango habang nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Nakita ko lang sa resibo noong maniningil dapat ako ng upa. I see. Buti naman hindi mo ko nakakalimutan o baka talagang ayaw mong kalimutan? Sagot niya na parang may ibig sabihin. Pinamulahan ako ng pisngi. Mabuti na lang at gabi kung hindi ay halatang halata ang mukha kong parang nangangamatis ngayon. Nahampas kong braso niya kaya natawa siya lalo. Aba, ang yabang talaga. Super confident ka no? Hindi ko nakalimutan kasi nga bagong nangungupahan ka. Halos naman lahat na nangungupahan doon, kilala ko na. Kaya huwag kang mag-assume. Nakairap na sambit ko but I heard him chuckled even more. Just kidding, Sasha. Masyado ka naman seryoso. By the way, ano nga palang kurso mo? At sa tanong niyang ito ay napakwento na naman ako ng mahaba. I even asked him kung anong kurso niya at dating trabaho kaya binahagi niya na rin ang talambuhay niya. Hindi ako nakapagtapos and I was a model back then. Sagot niya kaya namangha ako napatingala sa kanya at hindi mapigilan ang sariling hagurin siya ng tingin mula ulo hanggang paa. No wonder dahil pasadong-pasado siya. Overqualified pa nga kung tutuusin. Wow! Kung ganun, bakit hindi ka bumalik sa pagmamodel? Puno ng kuryosidad na tanong ko but he just simply nodded. Hindi na. Hindi ko naman talaga yun hilig. Nasa pagpipinta ang passion ko. That is why I'm pursuing it now. Ramdam kong sinseridad sa sagot niya kaya nagilty ako bigla nang maalalang mga natapon kong paint kahit pa man hindi ko yun sinasadya. About dun sa mga natapon ko. Huwag mo na isipin yun, nagawan ko na ng paraan. Putol niya sa dapat sana'y sasabihin ko. Kaya marahan lang akong tumango. Umaasang sana nga ay totoong nakabawi ako. Marami pa kami napagkwentuhan kaya palagay ko kahit ngayon pa lang kami nakapag-usap ng maayos ay parang ang dami ko nang nalaman tungkol sa kanya at ramdam kong totoo lahat ito at galing sa puso niya. Hanggang sa tuluyan na nga kami makarating sa boarding house ko. Dito na lang at baka pagkaguluhan ka na naman. Maraming salamat sa panlilibre at paghahatid. Nakangiting wika ko. May ilang hakbang pa lang ang distansya patungo sa boarding house. Marahan siya napangiti at tumango. Dito na lang ako. Ani niya, kaya napakunot ang noo ko. Ha? Hindi ka pa ba uuwi? I mean, I'll watch you hanggang sa safe kang makapasok sa loob. Paliwanag niya sa naging reaction ko. Goodness, bakit napaka-gentleman niya at yung mga paru-paro ko sa tiyan ay nagsimula na namang magliparan. Uy, huwag na. Eto naman, malayo-layo pang lalakarin mo. Sige na, dito na ako. Nahiyanturan ko na napahinto na rin sa paglalakad. No, you get in first. Mariing sabi niya. Sabay na lang tayo maglalakad ako papasok at maglalakad ka rin paalis. Huwag mo na akong hintayin. Mariing wika ko rin kaya napakamot siya sa ulo. Naglakad na nga ako na may libo-libong boltahe ang namumuhay sa buong kaugatan ko. This feeling is foreign to me. Para bang ang saya-saya ko na hindi ko maipaliwanag. Tipong parang ayaw ko nang tapusin ang gabing ito. Sasha, he called. Kaya napahinto ako at napalingon sa kanya. Akala ko naglakad na ito papalayo pero totoo ngang tinatanaw pa ako. Thanks for tonight. Good night. Sambit niya kaya para na namang mababaliw sa kilig yung kaloob-looban ko. Salamat din. Good night. Nauutal na sambit ko bago nagpatuloy sa paglalakad at baka hindi ko na mapigilan ang sariling maglupasay sa nag-uumapaw na damdamin. Napahawak ako sa dibdib kong kumakabog ng tuluyan. Ako makapasok sa bakura ng boarding house ko. Lumingon ako at nakampanting hindi ko na maaninag ang bulto niya sa hindi kalayuan. Buti na lang at umalis na rin siya. Bravo! Palakpakan natin! Ang malakas na sigaw na ito na may kasamang palakpakan ang nagpabalik sa biglaan kong pagkawala sa sarili. Ang kilig at pagwawala ng damdamin ay nasa pawan ng inis nang makita ko ang grupo nila Lexa na nakaupo sa may terrace.
Halatang inaabangan nga ng mga ito ang pagdating ko. Napahinga ako ng malalim bago nagpatuloy sa paglalakad. Bala kong deadmahin ang presensya ng mga bruha. Wala akong ganang pumatol dahil nakakaumay na. Grabe, alandi mo purita ka. Paano mo nakilala ang future boyfriend ko ha? Anito pa sa nanggigigil na tinig. Nako, halatang ginamitan niya ng gayuma. O baka naman bumuka ka na't balak pikutin si Jace. Inis na segunda naman ng mga kampon niya na sina Jasmine at Kay. At sa mga sinasabi ng mga ito ngayon ay napagtanto ko na mukhang si Jace ang tinutukoy nilang lalaki noong nakaraang linggo. Noong narinig ko silang nagtitilihan at nag-uusap, ang lalaking bagong kinababaliwan ni Lexa. Nagbingi-bingihan lang ako. Tama si Jace, hindi ko na dapat sila bigyan ng atensyon dahil hindi naman ako obligadong magpaliwanag kanino man. Akmang bubuksan ko na dapat ang pintuan nang maramdaman kong paghaplot ni Lexa sa braso ko. Hoy, malanding purita! Sumagot ka kapag tinatanong ka! Galit na sigaw nito kaya buong loob ako napabaling sa kanya. Ngunit bago pa man ako makasagot ay kapwa kami napatigil nang marinig ang barito ng boses ng isang lalaki. Get your dirty hands off her. Halos nanigas si Lexa sa kinatatayuan habang napatingalang nakatitig sa bagong dating na lalaki. Siya lang ba? Well, mas lalo naman ako. Nang hindi pa rin ito kinukuha ang kamay niyang nakahawak sa braso ko ay si Jace na ang kusang nagtanggal nito. Anong karapatan niyang manakit? Umiigting ang pangangtura nito na alam kong hindi lang para kay Lexa, kung hindi maging kina Jasmine at Kay na literal ding natameme at napaawang sa pagkagulat. Puwersahan nitong winaksi ang kamay ni Lexa kaya muntikan na matumba ang babae. Agad naman itong dinaluhan ng mga kaibigan niya. Jeez, wala sa sariling sambit ko sabay lunok ng laway. I forgot to return your wallet, that's why I'm here. Naiwanan mo kanina sa kainan natin. Paliwanag niya nang bumaling sa akin. Dinukot ang wallet ko sa loob ng bulsa niya kaya marahan ako na pangiti sabay abot nito. At mabuti na rin palang dumating ako. Inaapi ka ba ng mga babaeng ito? Seryosong tanong niya ulit na may himig pagbabanta. Napatingin ako sa tatlong babae na mukhang nahihintakutan na at hindi man lang makapagsalita. I'm fine, sanay na ako. Salamat dito ha. Simpleng sagot ko lang. Sa oras na lumapit kayo sa kanya at lalo nang saktan siya sa presinto ng tuloy niyo. I dare you? Mariin at baritonong banta niya sa mga ito kaya kita kong dumaang takot sa mga mukha ng tatlong babae. Kumari pa sa mga ito paalis na halatang nasindak at nahintakutan. Goodness! Di ko aakalaing makakahanap ang mga ito ng katapat. At sa lalaki pang pinagpapantasyahan nila. Salamat, buong pusong turan ko. It's for returning my wallet and for saving me. Pero seryoso pa rin ang mukha niya nakatitig sa akin. I know kaya mo ipagtanggol ng sarili mo. But next time, sabihan mo kaagad ako. I'm here now to save you. Sige na, pumasok ka na. Tura niya at sobrang ramdam kong sinseridad niya. Napatanga ako't hindi alam kung paano ako magre-react. Basta lang ang alam ko, walang